At ito naman po, shoutout sa mga napagkamalang mga suplado at suplada. Yung pala, malabo lang ang mata. Pero don't worry, pwede na ulit magpaliwanag o magliwanag ang paningin lalo na sa gabi nang may isusuot lang. Hello, 2020 Vision na ba ulit? Alamin natin yan sa kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Ang problema sa malabong paningin, kaya na raw solusyonan overnight dahil ang mga mata pwede na raw ipahinga at ang grado kaya raw ma-reset sa 2020 vision o malinaw na paningin. Walang kukurap sa Ortho-K. Ang itsura mukhang contact lens pero sa gabi lang daw ito pwedeng suotin. Ito ang orthokeratology o Ortho-K na kaya raw ayusin ang cornea ng malabong mata. May babalik daw nito agad overnight ang malinaw na paningin. Nakakatulong siya na makorek yung vision. Ito ay temporary correction kapag sinuot sa gabi, the following day ay malinaw ang paningin. Kumpara sa refractive surgery. Ayon sa optometrist na si Jessie Kagiwa, kailangan daw isabay sa pagtulog ang pagsusuot ng Ortho-K. Pagkagising ay aalisin at kasabay nito ang pangakong malinaw na paningin ng 1 hanggang 2 araw. Ang radio DJ at fitness coach na si Hana Bacani, 20 taon nang iniindang astigmatism. Sa gradong 200, malabo ang kanyang paningin sa mga bagay na malalapit. Usually my morning show is 10 to 12 noon and so I'm in front of the screen. And then afterwards, nag-workout ako, nag-weight train ako. And then afterwards, I also coach at night. So throughout the day, I'm always in front of the screen, in front of people. And then pag nag-workout ako, dati kasi nag-glasses ako. And regular contact lenses, pero nag-i-irritate yung mata ko. They recommended Ortho-K. Hindi ko po alam kung ano yon. Wala po akong kilalang may ganun pa. And then they said, it's contact lenses na you sleep with. So at first, nakakatakot, di ba? Kasi parang bago yon. Na-curious po ako dun sa Ortho-K. Ayon sa optometrist na si Jessie, temporary correction lang sa grado ng mata ang naibibigay ng Ortho-K. Dahan-dahan itong itinatama ang hugis ng cornea para maiayos ang nearsightedness, farsightedness at astigmatism ng mga mata. Gumagawa kami ng screening, tinitingnan namin yung mga parameters ng mata. Yung comprehensive eye examination kasama doon. Dapat alam mo na ang non-surgical vision correction na Ortho-K ay nagsimula pa noong dekada 40 sa Estados Unidos at Europa. Ito ay approve naman ng FDA. Yung mga materials nito, yung mga design, may mga approval process pa ito bago namin magamit. Ang presyo ng Ortho-K kasama na ang konsultasyon sa doktor nagkakahalaga ng 45,000 pesos pataas. Kung yung pasyente medyo natutulog siya ng mas mahaba, wala namang overcorrection kapag ginamit niya na more than 6 hours. Sa 1 taon na paggamit ni Hana ng Ortho-K, mas nagagawa raw niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kaya sa mga gustong sumubok na Ortho-K, ito ang daily routine ni Hana. Pag ready na ako matulog, I take out my Ortho-K and then I rinse it with the solution to clean it up. Pagkatapos nun, lalagyan ko ng eye drop. And then ilalagay ko na sa mata ko. It's just so refreshing to wake up with clear vision. Babala naman ng optometrist na si Aldwin Lanerio, dahil sensitibo ang mga mata, kinakailangan pa rin ng pag-iingat sa paggamit nito. Ang range na pwedeng gamitin yung Ortho-K natin is within 1 to 3 years. Limitado ang paggamit ng orthokeratology contact lenses sa mga taong lampas 600 ang grado at astigmatism na mas mataas sa 200. Hindi din pwedeng gumamit ng orthokeratology contact lenses ang mga taong may corneal abnormalities such as keratoconus, active eye infections, eye injury, severe dry eye, allergy sa mga contact lens solution, at ang pagtaas ng presyon ng mata o yung tinatawag din nating glaucoma. Mga posibleng risks sa paggamit ng orthokeratology contact lenses ay eye discomfort, glare or pagkasilaw, maaaring makakita rin tayo ng mga halos lalo na sa mga ilaw, eye infections na pwedeng mauwi sa different corneal diseases kapag nagkaroon ng mishandling sa mismong orthokeratology contact lenses, at of course, eye irritation. Ang pagkakaroon ng malinaw na mga mata ay mahalaga sa ating buhay, kaya ito ay dapat ingatan. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo.